Alright, dito sa video ito mga kadyani, ay talakayin natin at isa-isahin natin pag-usapan kung ano yung mga OLA na mayroong mga pending cases na wala pang hatol ayon dito sa listahan ng SEC. At baka mamaya kasama yung mga OLA ninyo, pero hindi ko sinasabi sa inyo na huwag niyong bayaran yung utang niyo porket meron siyang pending case ha. Lilinawin lang natin kung ano yung mga may issue at kung ano yung mga may pending cases na OLA na nakalista pa rin dito sa SEC. Alright, welcome back. Magandang araw po muli ng araw ng linggo. Sana po ay nasa mapayapang sitwasyon kayo ngayon at maayos po sana ang inyong kalusugan. At muli ako po yung labis-labis na nagpapasalamat sa mga patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung ang mga video ko ay nakakatulong sa inyo, maglalambing lang po muna ako sa inyo na pakisubscribe po. Share nyo po para makatulong din sa ibang mga biktima ng OLA. At i-hit nyo yung notification bell para updated po kayong lahat sa mga videos na ginagawa ko. And then i-follow nyo po, supportahan nyo rin po yung aking mga Facebook at TikTok social media accounts, okay? So, dito sa video yung gagawin natin ay iisa-isahin natin, okay, yung mga OLA na may pending cases dito sa SEC. At wala pa kasing hatol, wala pa kasing binibigay na desisyon yung court or something o yung SEC kung ano ba yung dapat gawin sa kanila dahil sa mga nakabinding mga kaso laban sa mga OLA na ito. At baka mamaya isa yung mga OLA nyo pero at least alam nyo may ideya kayo na yung mga OLA na nahiraman nyo ay maaaring mayroong nakapending case at maaaring ito'y dahilan sa mga unfair debt collection practices, sa mga paglabag na mga ginagawa nila, sa mga harassments, di ba? Pwede naman kayo mag-file ng complaint kung sakasakali na nakahiram kayo sa mga OLA na ito para madagdagan pa yung kanilang kaso, okay? Kasi kung nakahiram kayo tapos hinaharas kayo, it's your right na mag-file ng complaint sa SEC, mag-file kayo ng harassments nila sa PNP o sa NBI, Anti-Cybercrime. Pwede rin po kayong dumrito sa PAOK, center nila. Kung may malapit kayo mga pulisyan na mayroong mga anti-cybercrime, doon po kayo lumapit, dumulog at humingi ng at mag-file ng complaint para sa formal na reklamo para dito sa mga ginagawang pang-aabuso at paglabag sa mga karapatan ng mga borrower na nakakahiram at nagkakaroon ng problema sa pagbabayad dito sa mga OLA na ito. So isa-isay na natin, tara, huwag natin patagalin. Medyo nagpapasalamat lang po ako sa inyo ng lubos sa pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Okay, unahin natin itong SEPAT credit financing. Kaya yan po, isa rin po siyang OLA na nakita ko rin na meron siyang app sa Play Store. Kaya po ito mga pinili ko lamang ng mga may cases. Kasi may iba rin na mga walang app pero may mga pending cases din po. Okay, SEPAT credit financing. Sana po nakita niya po. And then si Code Block Lending Corporation. Ito po ang mga OLA niya ay ang K-Peso, O-Peso at OK-Peso. Okay? At ang sumunod po, ito yung isa sa mga pinakamarami talagang complaint at reklamo dahil sa mga taas ng interest, no? Kilalang-kilala ng lahat ito. Ito po si Digido Finance Corporation. Si Digido, okay? Tapos yung mga una pay, una cash niya, meron pa ba? Parang wala na akong nakikita, no? Parang hindi pa buhay. Pero may narinig ako na minsan, pag nag-home visit daw to si Digido, ay may nakalagay pa rin na una pay, tsaka una cash doon sa mga kanilang tarjeta na binibigay. Sundan natin ng Dolphin Lending Investor Incorporation, PesoGo at Microloan po. Okay? Nakakasunod po ba tayo para maisa-isa natin yung mga may pending cases sa SEC ng mga OLA? Inclusive Credit Lending Corporation, si Pinoy Peso. Okay, kasama rin po siya sa mga list ng mga may pending cases. Si Kibico Lending Company Corporation. Okay? Kibico. And then sumunod, itong si Magician of Money Lending Corporation, si Peramu. And then sumunod po ulit, ito pong Microdot Lending Corporation na ang mga OLA po ay medyo marami-rami din siya. Si Credit Cash, Credit Peso, Cash Baka, Cash Mabilis, at Go Peso. Itong si Cash Mabilis, lagi nagtitext sa akin ito na approve daw yung loan ko, di mo na nag-a-apply sa kanila. Nagtitext lang, nag-o-offer. Manda ka sa akin. Pakulang kita. Reviewin kita. My Cash Lending Investors Incorporation, paghihiram, Peso Online at PH Packet po. And then sumunod po ay itong My Loan Lending Investors Incorporation, si Peso Cash.
And then, sumunod naman po ay ang Super Space Incorporation, Super Space PH Lending Corporation, peso here at peso kwento. And then, the next is the Trip Platinum Lending Corporation, si Morgol. Pero wala na kasi sila sa Play Store, ano? Yun lang, hindi ko na nakikita itong mga to. Yung iba. And then, itong si Wing of Integrity Lending Corporation. At syempre, isa sa mga pinakasikat na mga may maraming complaint nung sa mass filing namin, doon sa PNP, si IDG, is si Bene. At itong si Isibaro, nagpalit na ng pangalan nito. Wala na kasi sa Play Store. Maalala ko si Yescom na yata siya ngayon. Kasi nung sinubukan ko siyang i-review, nag-text sa akin using the OTP, pero Isibaro yung nag-text. Okay? So, nagpalit na ng pangalan yung Isibaro. Isa-isa hindi natin yung mga OLA na nagpalit na ng pangalan. At akala niyo bago sa Play Store, okay? So, susunod na video, gagawin natin yan. Pero ito, lilinawin ko lang po kung bakit ko sinasabing ito yung may mga list, mga may pending cases. Paano ko nalaman? Dahil po rito sa ibabang nakasulat, ayan po. With pending cases for resolution. So, ano ba yung pending cases for resolution ng SEC na yan? Sabihin, meron po silang pinal na kaso sa kanila na mga may complaint, mga lumapit at humiram dyan na hindi nakabayad. Maaring isa ng pangkaso dyan yung mga Consumer Act Protection, yung mga paglabag ng mga harassments kasi nila. At nakita nyo naman, yung mga yan, halos mga binanggit ko talagang kilala sa pang-aabuso doon sa mga kliyente. Pero that doesn't mean na sasabihin na iisipin ninyo na okay na, may pending case pala, okay na palang hindi bayaran. Hindi po yun ganun. Okay? As long as meron kayong inagrihan dyan sa mga OLA ng mga may pending cases, tinanggap nyo at pumayag kayo na makuha yung perang inyo nakuha sa kanila. Kunwari, pinahiram kayo ng 3,000, binigay sa inyo is 1,500, still babayaran nyo pa rin yun. Okay? Pero, it depends on your decision kung sa paningin ninyo, kung sa paninindigan ninyo, kung kayo ay nalabag, napahiya, naharas, niyurakan ng inyong pagkatao, it's depend on your decision na kung hindi nyo babayaran is okay lang. As long as kaya nyo panindigan at kaya nyo harapin yung mga harassments na gagawin pa ng mga OLA na yan na may pending cases pa rin sa SEC, okay? Lilinawin ko lang, hindi ho ako nagbibigay ng advice na sasabihin ko, huwag nyo nang bayaran. Kasi, naging issue sa akin yan na may mga nagko-comment na nagtuturo raw ako na maging OLA farmer, yung mga taong umuutang sa OLA para mangutang at huwag magbayad. Medyo hindi rin po gumaganda yung image ko about that kind of comments. Na syempre, medyo, sabi ko nga, medyo may mali rin, baka nga nagiging dahilan kung bakit dumarami yung mga OLA farmer o yung nangungutang sa OLA talagang sinasadyang hindi magbayad. And then, yung part ko naman na ako man ay may mga OLA na hindi nabayaran due to their harassments at due to their pagbabanta na kakasuhan daw ako sa korte ng small claims. Di, syempre, pagbigyan natin kung talaga legit o talagang gagawin nila. Kasi, pag sinabihan naman po kayo, for my advice lang, for my opinion lang, pag sinabihan kayo nakakasuhan kayo ng small claims, mas maganda yun, kasi mas maganda yung magkakaroon kayo ng tamang mediation doon sa utang na nahiram ninyo. Kaya nga hindi ko binayari, gusto nyo pala akong i-demanda na small case, then magharap tayo sa korte. Gano'n lang po yung kasimple. Kaya yung ibang mga nangharap sa akin, hindi ko binayaran, hinihintay ko. Ilang taon na, magtatatlong taon na mahigit, hanggang ngayon, wala pa rin yung subpina na hinihintay ko. Wala. Pero kung sa legalan lang na usapan, okay, harap tayo sa korte, papayag ako, walang problema. Tandaan nyo, wala po nakukulong sa utang as long as wala kayong panlolokong ginawa. Pero dun po sa mga may issue, ilinawin ko lang ha, still may karapatan kayong magbayad at still may karapatan din kayong tumanggi kung sakasakaling na nasira, na yurakan yung inyong pagkatao, napahiya, binagbanta, kung ano-ano ang mga harassments yung ginawa nila. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing lang po ako at magpapasalamat ng husto sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik dito sa aking channel at sa aking mga social media accounts sa Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Maraming salamat po. Tao sa aking puso. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na video.